Yes, hello. Good afternoon ulit sa lahat. Okay, dito sa mga ka-crypto community natin. Okay, sorry medyo matagal akong walang post dito sa channel ko. Kasi sobrang naging busy. Naging busy mag-trade, makipag-usap sa mga master trader. Alam nyo na brainstorming, bigayan din ng mga ideas, all about cryptocurrency trading. Okay? So guys, pag-usapan natin dito, magbibigay lang ako ng konting tips, or may papakita ko rito na I hope ma-motivate kayo. Especially dun sa mga wala pang masyadong alam. Okay? May papakita ko sa inyo ano ba talaga yung pwede nyong kitain sa cryptocurrency kapag napag-aralan nyo to. Okay? In general ito, para sa lahat. Okay? So sa cryptocurrency, yung basic ng cryptocurrency na-explain ko na sa mga unang vlog ko rito. Panoorin nyo na lang. And ngayon, pag-usapan naman natin para medyo mas mabilis. Sir, paano ba kumita dyan? Magkano ba yung pwedeng puhunan at magkano yung pwedeng kitain? Okay? So guys, may papakita ko sa inyo. Okay, na dalawang cryptocurrency na hinold ko. Pag sinabing hinold, binili ko sila and then tinago ko lang. Ngayon mataas na yung price, pwede ko na silang ibenta. Okay, so yung pag-i-invest sa cryptocurrency, parang lang po kayong bumibili ng lupa or ng alahas. Bilhin nyo ngayon, after 1 year, 2 years, pag tumaas yung value, benta nyo. Kung ilang piraso yung binili nyo, ganun din yung kikitain nyo. Kung gano'n siya kataas yung naging price niya in the future. Ganun lang po kasimple. Pero kung may time naman kayo mag-aral para maging trader, yung nakikita nyo gumagamit ng mga candlestick, pwede naman po yun. Pwede nyong gawin. Pero yun nga lang, it takes time at medyo mataas po talaga ang risk. Mataas ang risk po pag magiging trader ka na, hindi basta-basta. Kaya I would rather suggest na kung gusto nyo pasukin to, mag-aral muna kayo. And then siguro mag-start kayo maging hodler muna. Hodler kasi yung terminology sa crypto industry o sa crypto world. Pero pwede mo siyang tawagin na holder ka. Okay, bibili ka and then i-hold mo. Okay? So guys, disclaimer lang po, ang cryptocurrency po is very volatile po. Pag sinabing volatile, mabilis tumaas, mabilis bumaba. Okay? So number 1 po, wag po kayo mag-i-invest sa ganito. Hindi ko kayo hinihikayat mag-invest. Okay? So ako naman po, as a trader na kumita sa ganito, mag-share lang ako ano yung naging experience ko. It's up to you po. Okay? Kasi mag-investment po kayo or hindi naman po ako kikita. Tama? So ako, sinishare ko lang po kung ano po yung na-experience ko, and hopefully makatulong naman po dun sa iba. Lalo ngayon, pandemic po. Okay. Number 1, kung mag-i-invest ka or mag-hold ka ng isang cryptocurrency, make sure po titingnan nyo muna rin yung mga niya. Tingnan nyo yung background, fundamental, history, supply, projects. Importante kasi yan. Pero pinakamadali dun sa mga bago, kasi kung papakalikot ko sa inyo ng malalim, baka sumakit yung ulo nyo. For me, tingnan nyo lang kung may projects yung cryptocurrency, kung listed na sa mga tracker, may exchanger na, nasa CoinMarketCap, CoinCodex, CoinGecko, kahit papano po yun, pwede na natin masabi na legit. Hindi kayo kakaba-kaba na baka pagbili nyo ng coins, bukas wala na. Okay? At syempre, yung pwede na rin ilipat po sa mga cryptocurrency wallet, kagaya ni MetaMask, Trust Wallet, Coinomi, Garda Wallet. So ilan lang po 'yan sa mga trusted na crypto wallet po. Okay? So yun yung mga titingnan nyo muna basically, para hindi naman po tayo ma-scam. And then napaka-importante po yung supply. Dapat pag sinabing supply, yun po kasi yung nirerehistro ng may-ari kung gaano siya karami. Sa cryptocurrency kasi, the more na mas konti yung pinarehistro niya,
mas malaki po yung chance na tumaas yung value nito ng mataas kapag marami na yung bumibili ng coins niya. Kagaya ni, bigay ako sample out of 11,000 na cryptocurrency umiikot ngayon sa market, yung legal, Bitcoin is the number 1. Ang total supply ni Bitcoin, 21 million. Ang presyo niya po ngayon, to kasalukuyan ngayon anong date ba ngayon? May 4, 2021. Ang price na ni Bitcoin ngayon, naglalaro na po siya sa $55,000 per 1 Bitcoin. So $55,000. Okay. Computin natin 55,000 times mo sa 48 palitan. So 2.6 million isang Bitcoin. Nag-start si Bitcoin noong 2008. Okay, 2008. Nilabas sa market 2009. Ang price niya noon siguro mga 3 cents, 4 cents lang, sentabo po So imagine niyo pala kung nakatuwaan natin 'yon, sentabo lang naman, bumili kayo ng 1,000 piraso. baka wala pang 50 pesos yung puhunan nyo. Ngayon umabot ng 2.6 million isa. Kung may 1,000 ka, bilyonaryo ka na, di ba? Yun yung tsamba na pwede nating maranasan dito. Pero uulitin ko, walang security na kung nangyari sa Bitcoin, pwede mangyari din sa lahat. Pero I suggest download kayo ng CoinMarketCap. Tignan nyo yung mga historical data ng lahat ng coins. Talagang lahat ng coins yearly tumataas po Based sa history po hindi based po sa sarili kong opinion. Okay? So 21 million ang supply ni Bitcoin. Umabot siya ng 2.6. Ngayon si Ethereum yung pumangalawa sa kanya, ang supply naman niya is 114 million. So 114 million. Ngayon si Ethereum nasa $3,000 na mahigit. So malaki yun. Sabihin natin na 3,000 times mo sa 48 pesos ang palitan. 144,000 ang isang Ethereum. So kung bumili tayo nung nag-start si Ethereum noong 2015 na 50 pesos pa lang, $1 pa lang, $2 pa lang. Laki ng pera ngayon, di ba? 2015, 2021 lang ngayon, 6 years lang. So yung sinasabi ko, isa po yung sa kailangan natin tignan yung supply. Kasi the more na mas mababa supply, mas mabilis siya maubos yung coins, mas mabilis tumaas. Okay? So, tingnan nyo rin po yung mga projects, saan to ginagamit, di ba? Kasi pag may projects, maraming pinagagamitan, mas mabilis talaga siya nauubos. So mas maraming tumatangkilik. Okay? So ngayon may ipapakita ko sa inyo. And ito guys nangyari sa akin, and I hope baka makatulong sa inyo. Pero bago nyo gawin, pag-aralan nyo muna. Basta tandaan nyo ako, I would rather suggest kung bibili tayo ng cryptocurrency sa ngayon, wag na kayong bibili ng mataas na yung price ng mga more than $1 na o $2. Pili kayo ng mga coins na medyo mura pa lang, may projects, legit, nakikita nyo sa mga trackers, Exchanger, CoinGecko, CoinMarketCap. Ayan, mga yan, yung mga listahan niya ng mga legit na coins. Tingnan nyo yung record. Basta tingnan nyo, kung ako personal opinion ko, yung mga mabababa talaga yung price. Kasi pag mababa yung price, example, bigay ako ng example lang na maliwanag. 2.6 million si Bitcoin ngayon. Yes, oo, famous siya ngayon, sikat na sikat siya. Kung bibili ka ngayon ng Bitcoin na 2.6 million, yan na kasi yung tinatawag natin, kumbaga sa cryptocurrency, sa trading, na-hit niya na yung all-time high niya. So pag sinabing all-time high, hindi kasi yan yung normal na price ni Bitcoin. Ang normal na price ni Bitcoin, naglalaro lang po yan sa mga $300, $400, $500. So kung nag $55,000 siya ngayon, sobrang laki niya. 10 times mahigit. Kung yan ang bibilin nyo, paano, di ba sabi ko nga volatile? Paano kung bigla siyang bumagsak? Talo ka. Or, if ever naman, hindi siya bumagsak, umangat siya. Kung namuhunan ka po ng 30,000 na Bitcoin,
para yung 30,000 mo kumita ng 100%, kailangan si Bitcoin mag times 2 rin yung price. Kung 2.6 siya ngayon, million, kailangan niya mag 5.2 million. Which is parang napaka-imposible niya ng ma-reach sa ngayon. 'Di ba? So yun yung titingnan ko. What if kung bibili ka ng mga 0.15 o 0.20 dollars lang na coins, yung wala pang $1. Pag nag 0.40 lang yan, times 2 na yung pera mo. Diba? Medyo mas madali. Lalo na kung mga bagong coins, kasi wala naman pong kahit hindi sa cryptocurrency, kahit naman po sa mga tangible na products company, wala naman pong bagong company na hindi nag-a-advertise, hindi nagpo-promote. Siyempre, kumbaga, ipapakilala yung produkto mo. So, given na po yan na magkakaroon yan ng pangalan, mag-iingay yan, at given na po yan, tataas at tataas ang price niyan. So, yun yung babantayan nyo. So, ngayon magbigay ako ng tips ha. Kung ito, ako kasi ginagamit ko to salita lagi, tsamba eh. Bakit tsamba? Kasi pag kumita ka ng 5%, given na yun eh. 10% given na yun eh. Pero pag kumita ka ng ganito kalaki, tsamba yan. So, napaka-importante po, mag-research kayo bago kayo papasok. Kasi dapat dito sa cryptocurrency, isa lang po sikreto. Alam nyo kung kailan yung tamang oras kayo bumili at kung kailan yung tamang oras kayong magbebenta. Yun lang po ang pinaka-importante. Okay, ngayon, mga ka-crypto community okay, alam nyo ba na last May 2020, kasagsagan ng lockdown, namuhunan ako ng 600 pesos sa dalawang crypto coin. Binili ko, hinold ko until now. So, 1 year, almost 1 year na kasi, tama, 1 year na, May na eh, 'di ba? Okay. Hinold ko ngayon. Sayang no, kung naka-live lang ako, pwede pala ako magpahula kung magkano inabot nung 600 pesos na kapital ko. Okay? Para malaman nyo lang kasi marami dito binabaliwala yung cryptocurrency, 'di ba? Hindi nila alam, may ginto dito, baka mas matindi pa sa ginto. Okay, may papakita ako sa inyo ha. Magkano yung inabot. Okay, yung 600 pesos na kapital ko nung May 2020, guys, ito na po yung inabot niya ngayon. Naging 59,587 pesos. Sino magaling sa math? Okay? 600 naging 59. Ilang percent kaya yan? Paano nangyari yan? Totoo ba yan? Nawi-withdraw ba yan? Okay. Eto na. Paano nangyari? Okay. Guys, hindi ko pinopromote tong mga coins na to at hindi ko sinasabing bilhin nyo rin to ha. Example lang po ito na nangyari sa akin. Sa ngayon po kasi sa totoo lang, ang pinopromote ko is yung Sucoin. Sucoin chain na coin. Kasi nga ito yung legit na may project ngayon. Ito talaga yung hinohold ko ngayon ng marami. Okay? So ito naman for your ano lang to, tawag dito reference lang kung ano yung pwede nating kitain. Okay, natuwa lang ako eh. Itong Dogecoin, binili ko siya, bumili ako ng eto, yung makikita sa ilalim, 2,202 piraso. Okay? Binili ko yan, piraso ng Dogecoin. And then, itong ADA, o mas kilala sa Cardano, binili ko to 213 piraso. Nung May ko yan binili last year pa ha. Okay, 2020. Ngayon, sir, okay, paano siyang umabot ng ganyan? Paano siya naging 59,000? Eto na. Pwede kayong mag-download nito, CoinMarketCap, o pwede kayong diretso. Yan o. Yan, CoinMarketCap. CoinMarketCap, ito yung pinaka-reliable na trackers po. Dito nyo makikita yung napakaraming cryptocurrency. Mula top 1 to top 100 cryptocurrency nandito. Okay, i-search nyo lang tong see all and then hanapin nyo yan dito. Unahin natin tong si Dogecoin.
ang price ngayon presently ang price ngayon ni Dogecoin, ito po, 0.43 na siya, dollars. So malapit na siyang mag half dollar. So guys, pag tinignan nyo rito, may makikita kayo 24H, 7D, 30D, 90D, and 1 year or all. Ibig sabihin po niyan 24H, 24 hours. Ayan yung naging galaw niya, gaano kataas. So tinignan ko yung 1 year. 1 year So makikita niya yung kulay green, ganyan yung naging pump ng price niya, ganyan yung tinaas. At kung makikita nyo rito sa may right side sa ibabaw, yung green, in 1 year time, si Dogecoin daw tumaas ng 17,535%. So tatanungin nyo ba, 'di ba? Sir, tatanungin nyo pa ba bakit umabot ng 59,000 yung 600 pesos ko? So, pero pag gusto ko makita nyo pa rin, okay? 1 year, click nyo yung 1 year, and then baba kayo dito, historical data. Gawin nyo to sa lahat ng coins reviewin nyo, okay? So, ito makikita nyo sa ibabaw, May 4, 2020. Makikita nyo yung open close sa may right side, 0.002. 0.002 ang price nun ni Dogecoin nung May 4, 2020 nun last year. Huwag nyo nang tignan yung ibang digits kasi medyo sobrang baba na nun So ito na lang, yung 3 digits after ng decimal. 0.002. Okay. Compute natin kung magkano yan. 0.002. Ang palitan ngayon ng dollars is 48 pesos per 1 dollar. So times natin 48. So ano lang siya, 0.96 cents lang. Ilan ang binili ko? 2,200. So guys, magkano lang capital ko? 211 pesos. 211 Okay, balik. Ilan naman ang binili kong ADA? 213 piraso. Balik naman tayo rito, hanapin ito. Ito yung ADA, si Cardano. Ngayon naman ang kasalukuyang price ni Cardano, $1, 1.3 dollars. Ayun, medyo nagloko yung internet ko. Naka-data ako, nasa labas kasi ako Let's try. Ang kasalukuyang price ngayon ni Cardano, $1.3 dollars. So imagine niyo, $1.3 dollars siya ngayon. Gusto ko makita kasi yung historical data. Okay? Historical data para makita nyo kung magkano lang siya dati. Sana makisama. Uy, ayaw niya. Sana makisama yung internet ko. Kasi kailangan yung maintindihan to Try nga natin. Makakayanin. Pwede nyong gawin to. Okay? Pero guys ulitin ko hindi to financial advice Sinishare ko lang po. Okay? Kung ano yung na-experience ko. Ano ko kumita. Diba? Ngayon, pag cryptocurrency po kasi, kailangan talaga to ng masusing pag-aaral din. Lalo kung mag-decide, bago kayo mag-decide, mag-invest. Kasi, lagi ko sinasabi sa mga vlog ko, 100 pesos, 1,000 pesos, 10,000 pesos is still hard-earned money natin yan. So, ingatan po natin. Baka mamaya sa pabigla-bigla yung pag-i-invest, imbis na tumubo, mawalan pa tayo. Umina yung data ko. Ayun. Okay, ayos. So guys, tingnan nyo to Ito naman yung historical data ng Cardano. Last year. So sa taas, tingnan nyo, May 4, 2020. Okay? Open close, tingnan nyo sa right side. Ang price lang po ni Cardano nun, 0.04 lang. Okay, computein natin yan
0.04. I-multiply natin sa 48 pesos na palitan. Guys, eto lang ang price ni Cardano last year nung binili ko. Piso lang. Piso and 92 cents isang peraso. Bumili ako ng 213. Ang puhunan ko 408. Okay? Magkano yung puhunan ko kanina sa Dogecoin? 211. I-plus natin yung 211. Guys, ang puhunan ko nung May 4, 2020 is 619. Ngayon, eto na siya. Naging 59,587. Bakit? Bakit kamo? Kasi yung sentabo lang dati na Dogecoin, ito na yung price niya ngayon. 20 pesos na siya isa. I-multiply mo yung binili ko na 2,200, kaya siya naging ganyan. Naging 45,000 na. Yung binili ko na Cardano noon na 1.91 peso and 92 cents, ito na siya ngayon. 65 pesos isa. Bumili ako ng 213 peraso. So, ganun lang po kasimple kumita. Diba? May tsamba pa. Okay? So, kailangan lang po pag-aralan nyo kung ano yung bibili nyo. Okay? So, hindi ko sinasuggest to na bumili pa kayo nito nung Cardano at saka nung Doge kasi tumaas na po siya ng sobra. So, baka po pag ngayon kayo bumili, pababa na siya. So, matalo kayo. Diba? Kaya pag-aralan nyo. Ang hawak ko ngayon na project is yung SuCoin Chain, yun yung pinopromote ko. Pwede nyo tignan sa CoinCodex, CoinMarketCap, CoinGecko. Ito, papasok na sila sa Binance. Okay, so anytime with this month ng May, papasok na sa Binance. Binance po, yan yung pinakamalaking exchanger. So abangan natin. Sa ngayon, binibenta pa lang yan ng company na 7.50 pesos. 7 pesos and 50 cents. So samantalay natin kasi pag pumasok na yan ng Binance, tataas na po yung price niyan. Possible yan mag 20 pesos, mag 30 pesos. So sayang naman, agapan po natin. And pwede nyo rin search yung mga projects niya. Ang projects ngayon ni SuCoin, eto po, kung familiar kayo sa Netflix, sa kanila naman itong Suplex. So same din po, nagbabayad tayo ng monthly sa Netflix para makapanood. Ganon din po dito, babayad din tayo ng monthly para makapanood sa Suplex. Ito naman po, pwede natin gamitin yung SuCoin pambayad para yung monthly subscription mo, hindi ka na maglalabas ng cash. So isa rin po yan sa way kasi na pag may community ka, may projects ka na ganito, yung coins mo talaga tumataas yung price. Tapos yun pa, papasok ka sa Binance, sa pinakamalaking exchanger, napakaraming traders po doon at hodler. So mapapansin ka talaga ng malaking community. So sa cryptocurrency po kasi, tatlo yan yung importanteng factor ba't siya tumataas. Number 1, supply. Dapat mababa yung supply. Number 2, high demand. Pag sinabing high demand, maraming bumibili. So, sabihin noon, maraming bumibili. Ngayon, paano siya maraming bibili? Ipasok mo doon sa maraming nangangailangan. So, ipapasok natin siya sa Binance para mas makilala siya ngayon. And then, number 3, syempre, projects. Dapat may pinaggagamitan. Kasi, pag may pinaggagamitan siya, syempre, maraming bibili sa kanya para gamitin doon sa usability niya o sa projects niya. Okay, gets po? So yun lang guys sa ngayon yun lang ang pwede kong i-share sa inyo. And then sa mga susunod na video natin ay ipapakita ko sa inyo yung mas malinaw. Kumbaga mas malinaw pa paano siya sisilipin sa mga trackers, sa mga wallet, sa mga exchanger, yung mga cryptocurrency na yan. Okay?
So, guys, yun lang po. Salamat po. At tawag dito, pwede nyong pakishare na lang din yung video na to para dun sa iba. And ulitin ko, last message ko, hindi po ito financial advice. Hindi po ako financial advisor. At hindi rin naman ako yung pinakamagaling in terms of cryptocurrency o in terms of trading. Maraming mas magagaling po na nasa YouTube, okay, nasa Google. Okay, sa akin naman po ito based on experience ko and based din sa personal na research ko at pag-aaral. At lagi kong ina-advise sa inyo, mag-aral muna po, pag-aralan nyo mabuti. Magkaroon po ng personal research. Huwag pong basta, ay kasi sinabi ni ganito, sinabi ng kaibigan ko. Tandaan nyo, ang pagsisisi lagi nasa huli. Kaya importante, bago mo gawin ng isang bagay, ikaw mismo na pag-aralan mo ito. Okay? So yun lang po, good luck. Ingat po tayo ngayon, lalo sa COVID cases po natin ngayon, dumadami. Ingat-ingat po, magsuot ng face mask, ng face shield, at huwag kakalimutan ang social distancing po. Okay, vitamins po tayo, matulog ng sapat, kumain ng sapat, wala mo na magda-diet. So yun lang po, good luck, good luck. I hope po nakatulong ako kahit papano. And I hope naman po na pag-aralan nyo to kasi pandemic ngayon, marami nawalan ng trabaho. Okay, so siguro ito lang yung way ko para makatulong din sa iba. And malay natin, hopefully mga susunod na vlog, ipakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-trade ng live. Okay, pero siguro sa mga susunod na yun kasi medyo techy na siya eh. Kaya maganda pag-aralan nyo muna to. So yun lang po guys, lagi ko sinasabi, favor naman, pa-subscribe na lang nitong channel natin, pakishare na lang din po para makatulong din sa iba. So yun lang po, thank you po, God bless po, God bless sa lahat, ingat-ingat po tayo.